na sinasabi o nasasaad sa batas na yan, sa Section 12 ng Omnibus Election Code, na sino man na nasintensyahan o nahatulan by final judgment. Kung meron ng penal na desisyon sa anumang paglabag na merong katumbas na parusang mahigit 18 buwan, 18 months pala, so mahigit 1 taon, 1 year and 6 months, di ba? Pagka 1 year and 6 months ang hatol sa iyo, or for a crime, o kaya ay sa krimen involving moral turpitude, na may kaugnayan sa tinatawag pong moral turpitude, shall be disqualified to be a candidate and to hold any office. Meaning to say, null and void ang certificate of candidacy ni Bongbong Marcos. Bakit? Sintensyado siya ng 3 taon eh. Yung tax evasion ay kasama yon sa mga kaso na tinatawag na moral turpitude. Mga kaibigan, sa madalit sabi, pwede nang mag-file ng ang sino man ng protesta or petition for disqualification labang kay Bongbong Marcos. Ab initio, from the start, mga kaibigan, disqualified si Bongbong from the start. Kaya, yung kanyang certificate of candidacy ay walang visa. Nakita na ninyo, mga kaibigan? Ito tutuloy ko lang ang pagbasa. Kasi ang nagpaliwanag po nito, si retired senior associate o retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Pinaliwanag niya. Ang sabi niya, while the failure to file a tax return, samantalang ang hindi pagkakahain ng kanyang pagkakasumiti ng kanyang tax return for 1 year, may not evince an intent to evade payment of income taxes. Maring hindi ito ay layunin mo na umiwas na makapagbayad ng buwis, kung tawagin ni income taxes. The repeated failure to file income tax returns for several years can evince an intent to evade such payment amounting to moral turpitude. Ang sabi, halimbawa, 1 taon, pwedeng yun, hindi mo sinasadya o wala kang masamang intensyon na hindi magbayad ng buwis. Pero kung paulit-ulit na ginawa mo yon, sa loob ng ilang taon, mga kaibigan, sinadya mo na yon at meron ka ng masamang intensyon na umiwas sa pagbabayad ng buwis, na ang katumbas po ay moral turpitude. On October 30, ito noon daw October 30, 1997, umapila si Marcos. Inapila niya yung desisyon ng Regional Trial Court sa Court of Appeals. Dumulog siya sa Court of Appeals na kalaunan ay sinabi ng Court of Appeals na siya ay guilty. Ibig sabihin, kinatigan yung unang desisyon ng RTC. Di ba? Ang sabi,
he was guilty beyond reasonable doubt. Walang pagdududa, mga kaibigan, na siya ay guilty. For violation of Section 45 ng paglabag sa tax evasion law. Yun yung kung tawagin ay Section 45. The CA, ito raw, yung Court of Appeals ay pinawalang sala siya sa iba pang 4 na kaso sa ilalim ng Section 50 dahil sa hindi pagbabayad ng deficiency taxes. O iba pa yun, deficiency taxes. At itong si Bongbong ay inutusan din ng hukuman na magbayad noon na bayaran ng BIR ng deficiency income taxes due with interest, kasama interest, hindi lang yung mga atraso niya sa income tax na dapat niyang bayaran, kundi kasama interest at the legal rate until fully paid, sa legal na halaga nito hanggang sa mabayaran. Yun ang sabi ni Justice Carpio. At niliwanag din pinunto ni Carpio na ang Court of Appeals inexplicably dropped the jail time penalty. Despite the clear mandatory requirement of the tax code that the penalty shall be both a fine and imprisonment. Yung pala, ang sabi ni Carpio, hindi na binago ng CA. Tinanggal yung parusang kulong sa kanya. Sa kabila, sabi ni Justice Carpio, na may maliwanag na mandato o mandatory requirement sa ilalim ng tax code na ang penalty o ang parusa shall be both a fine and imprisonment. Madalit sabi, tinanggal ng Court of Appeals yung parusang kulong kahit na sa ilalim ng batas ay parehong pananagutan mo Yung ano tawag mo ron? Yung fine. Yung pong yung babayaran mo. Ano ba tawag doon? Nakalimutan ko Simpleng Tagalog lang, nakakalimutan natin At saka yung kulong, dapat pareho sa ilalim ng o requirement yan sa tax code. Marcos Jr. intended to file an appeal. Nagpakita rin siya ng kanyang intensyon na maghain ng apela sa Korte Suprema. Pero sa bandang huli ay kanyang binawi, winidraw niya. Probably on the realization, marahil anya na napagtanto na ang Supreme Court would most likely correct. Baka itama ng Supreme Court yung pagkakamali ng CA na hindi in-apply yung naunang hatol na kulong. Di ba? Yun ang ibig sabihin dito. Error of the CA, yung pagkakamali ng CA, at magpataw ng kaukulang parusa ng pagkakulong. Yun ang sabi ni Carpio. Ang ginawa pala ni Bongbong Marcos ay dumulog sa Korte Suprema. Pero bandang uli, binawi niya siguro na na pagtanto nila, teka muna, dapat nating i-withdraw ito dahil
baka liwanagin ng Korte Suprema yung kwan eh. Yung batas na hindi mo pwedeng tanggalin ang isa't isa eh. Ibig sabihin, ano yun? Magkasama lagi yun. Pagka ikaw ay, anong tawag? Pagka ikaw ay napatunayang nagkasala doon sa katulad na kaso. Madalit sabi, ganon. Mga kaibigan. Ngayon, bilang resulta, isang dating maestrado na sabi nitong dating maestrado na si Carpio, si Marcos Jr. ay cannot now be disqualified on the ground that he was sentenced to imprisonment for more than 18 months because there is no such sentence by the CA. Ayun. Dahil daw dyan, hindi pwedeng ma-disqualify. Kasi natanggal yung parusang kulong pagdating sa Court of Appeals. What is left to determine, ang nalalabi na lang na dapat alamin, is whether Marcos case is a crime involving moral turpitude. Kasama ito binasa ko yung yung batas Ang daming binabanggit na batas doon mga kaibigan na involving moral turpitude. Kapag ka moral turpitude, disqualified ka na mga kaibigan. Which is the other basis for the disqualification of a candidate under the Omnibus Election Code. Yung pala, bagamata, hindi mo na siya pwedeng kasuhan doon ng disqualification dahil siya ay sa kadahilan ng siya ay nahatulan ng mahigit 18 buwan. Dahil tinanggal yun ng Court of Appeals. Pero, sabi ni Justice Carpio, doon siya pwedeng ma-disqualify dahil yung kaso na kung saan siya nahatulan ay itinuturing na moral turpitude, mga kaibigan. So, pwede siyang ma-disqualify sa ilalim ng Omnibus Election Code, nasasaad sa Omnibus Election Code. Ano ba yung moral turpitude? Ang sabi sa paliwanag ng diksyonaryo, ng Black's Law Dictionary, an act of baseness, vileness, or depravity in the private duties. Hindi, ito mahirap pang mahirap pang unawain ito hindi maunawaan ito ng karaniwan tao. Meron hong listahan, baka bukas pag nakita ko, binabanggit doon kung ano-anong specific na uri ng kaso. Ang sinasabing kasama sa itinuturing na moral turpitude, mga kaibigan. Babasahin na lang natin bukas. Ano-ano bang kaso? Yung pagnanakaw, di ba? Moral turpitude yan. Yan, yung tax evasion, moral turpitude yan. Smuggler, di ba? Ano pa? Marami. Ang dami ho nun. Iisa-isahin natin. Yun yung mga kaso na nakapaloob na kung tawagin ay moral turpitude. At pag yun ang naging kaso, hindi na pwede, nahatulang ka ron sa kasong yun, hindi ka na kailanman maaring kumandidato. Dahil kasamang tatanggalin sa iyo ang iyong civil and political rights, mga kaibigan. So, maliwanag po, Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ngayon, ito ho, meron pang isa. Yan yung pinaplano nila. Kasi nasira ang kanilang plano nung magdeklara si Vice President Leni Robredo. Yung Plan A,
Plan B, nabaliwala. Napahiya sila. Pati survey, napahiya. Kung gumagamit ng calculator yung survey, sira yung calculator nila. Diba? Nasira. Hindi nila akalain, mga kaibigan. So, kinakailangan nilang umisip ng ipapatupad nilang mga plano kasama na yung pagtaas muli ng COVID dahil sa gagawin nilang binabalak na pagluluwag. Mabilisan. Teka, hindi na natin maaawat itong mga tao ng pagsuporta kay Leni. Pataasin natin ang COVID para magkaroon tayo ng kapangyarihan na pigilin ang pagsuporta. Hindi gawin ninyo, di ba? Takban ninyo para makita ninyo. Isang araw sumabog yan. Alam ninyo yung tambucho, di ba? Habang tinatakban mo yan. Isang araw sasabog yan. Di ba? Ang taong bayan. Ngayon, isa pa itong pagtakbo nila. Ano binabalak dyan? Kundi tanga itong si Bongbong Marcos. Naonsi ka na nga eh. Pagtakbo mong Vice President eh. Ginamit ka para hatiin ang bayan. Di ba? Yung supporter mo para makuha nila. Kasi wala nang pagpipilian sila. Wala silang demonyo na sasandalan. Nagamit ka. Darting ang oras, disqualified to eh. Pagkatapos, tatakbo sila na. Ngayon, itong plano ngayon daw, Senador. Ang planong yan para, nabanggit ko na to tandaan ninyo, ang sinabi ko. Ang sabi natin, manalo man si Vice President Leni Robredo, hindi tayo dapat maging kampante. Kaya ano ang dapat gawin ng tao? Iboto nyo. Unahin ninyong iboto ang mga kapanalig ni Vice President Leni Robredo. Iboto ninyo ang Vice President. Ako man gusto ko pang mamili ng Vice President. Iboto nyo rin ang mas marami sa ticket ni Vice President Leni Robredo. Kasi ako meron akong gustong iboto sa ibang partido. Meron ako iba. At yan babanggitin natin sa inyo. Base na rin yan sa mga kanilang track record. Mas pipiliin ko sila kaysa sa iba. Kaya ang pakiusap natin, siguruhin natin yung makatutulong kay Vice President Leni Robredo. Kailangan niya ng makakatulong. Kasi pagka hindi, tinan ninyo gagawin. Tatakbong senador para maging Senate President. Si Gloria tatakbong congressman ulit para maging speaker. Pagka pinalusot ninyo ang Vice President nanggaling sa kanila, tapos na ang laban. Bakit? Ang gagawin, kung hindi magre-resign, mga kaibigan, pwede mag-resign yung Vice President para pumalit na Vice President yung sino? Si Digong nyo. Isang option yun. At pwede rin Senate President, tapos speaker kanila, i-impeach kanila. Gagawang kanila ng istorya. Pagkatapos, i-impeach ka. Hindi na nila patatahimikin ang kaluluwa ng sambayan ng Pilipino hanggang hindi tayo take over ng komunistang China. Yan ang tandaan ninyo. Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig.
may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na